Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon sana, ar-rusul wal risalat, pero may isisingit tayong topic inshallah. So isisingit natin itong fatwa ng mufti ng Bangsamoro tungkol sa usapin ng eleksyon. At ito specifically tungkol sa mga katangian ng marapat na iboto, kumbaga, o karapat-dapat na iboto sa eleksyon inshallah. Hindi na natin tatalakayin yung tungkol doon sa pinahintulutan bang bumoto, kasi natalakay na ito ng mga scholar. At ang ating Darul Ifta, alhamdulillah, kumikiling sila sa tamang pananaw dahil minority tayo sa bansang ito kahit kuffar. Tayo ay nasa kalagayan na marapat natin pangalagaan ng ating mga sarili bilang mga Muslim. Pangalagaan natin ang ating relihiyon, buhay, ari-arian, karangalan, pag-iisip, salinlahi. Sabot ang ating makakaya inshallah. Kaya kung mayroong mga ganitong pagkakataon na pwedeng dumalo ang Muslim, dumalo siya, inshallah. Nang hindi niya nalalabag ang relihiyon. Nang hindi niya nalalabag ang relihiyon o lumalampas siya sa mga hangganan, inshallah. Ang pagpapahintulot sa Muslim na sumali sa eleksyon bilang kandidato, kumbaga tatakbo siyang opisyal ng gobyerno, kahit gobyerno ito ng kuffar, o boboto siya. Iboboto niya yung kakandidato na kuffar o kahit Muslim, walang problema ito inshallah. Dahil tayo ay nasa kalagayan nga ng pangangalaga sa ating mga sarili inshallah. Hindi tayo nakikiisa sa demokrasya na ito dahil sa naniniwala tayo na mali ang Islam at tama ang demokrasya. Hindi. Naniniwala tayo at naninindigan na may problema sa demokrasya. Pero kailangan nating ang pangalagaan ng ating mga sarili sa pamagitan ng ganito. Kung meron lamang din tatakbo ng mga politiko, edi sikapin natin na maihalal ang magdudulot ng pakinabang sa mga Muslim at hindi magdudulot ng pinsala sa mga Muslim. Ganito kasimple, ganito kadali ang usapin nito. Kung meron pang ibang tao na may ibang pananaw, liban pa sa pananaw na ito, lalong-lalo na sa kalagayan natin dito sa Pilipinas, malaya silang panghawakan yung kung gusto nila. Pero alhamdulillah, ang maalam sa atin, pinahintulutan na tayo sa bagay na ito. Alhamdulillah. Sa itong kanyang fatwa ni Sheikh Abdul Rauf Jillani, hafidahullah, matagal-tagal na niya itong inisyu. Nung March pa, Ramadan actually. Tapos ito nga, importante na maiparating ito sa mga tao, inshallah. Ang mga criteria, kumbaga, at mga katangian ng isang karapat-dapat na kandidato para sa eleksyon man na ito at sa mga darating pang mga panahon, inshallah, ayon sa maluwalhating Quran at sa sunnah na dalisay. So dito, inilarawan ng Quran bilang Quranul Karim, nalalaman natin ang kahulugan ng Karim dito, maluwalhati. At ang sunnatul mutahhara, kabilang ito doon sa mga paraan kung paanong binabanggit ng mga salaf ang sunna na tinatawag nila itong mutahhara, ibig sabihin, sunna na napagtibay, sunna na dalisay, hindi katulad nung kumbaga pinaghahawakan ng mga ligaw na sekta ng mga hadith na hindi naman mutahhara, kumbaga hindi naman dalisay o hindi naman sahih, hindi naman napagtibay. Sa lahat ng ito inshallah ay mula sa matitibay na mga batayan inshallah na dahil dito hindi ito mapasisinungalingan at hindi tayo mapagbibintangan ninuman na kumikiling tayo sa kuffar kaya nagpapahintulot tayo ng pagtakbo sa eleksyon o pagboto sa eleksyon. Kasi lilitaw na naman ngayon, palagi naman nandyan sila. Lumilitaw yung mga tao na mayroong taliwas na ideolohiya, yung mga kumikiling sa mga terorista,
So meron silang mga sinasabi, kufur, shirk, ang pagdalo sa sa eleksyon, kumbaga pagsali sa eleksyon o pagtakbo sa eleksyon kasi raw nagpapatupad ang tao. Yung mga sumasali rito, nagpapatupad sila ng batas na hindi batas ni Allah. Katulad doon sa tatlong aya na nababanggit sa Surat An-Nisa, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. At sa ibang aya, binabanggit doon fasikun at dhalimun. Sino mang hindi maghatol ayon sa ibinaba ni Allah, sila yaong mga kafir, sila yaong mga suwail, at sila yung mga dhalimun, na sa kahulugan ng makasalanan o kahit sukdulan sa kahulugan na musyrik. Pero malinaw yung aya. Ang sino mang hindi magpatupad o kumbaga, ang sino mang hindi maghatol ayon sa ipinahayag ni Allah. Ang tao na tatakbo sa eleksyon, di ba, Muslim, tatakbo siya sa eleksyon at ang layunin niya ay ang pangalagaan pa rin ng mga karapatan na pinangangalagaan sa Islam, hindi siya nagpapatupad ng batas na liban pa sa batas ni Allah. So, ibig sabihin, hindi siya sumusuway sa aya na yun. Okay? Magpatupad man siya ng batas ng tao, diba, ipinagbabawal sa konstitusyon ng Pilipinas ang pagnanakaw, ang pagpatay, na pareho namang ipinagbabawal sa Islam, walang problema doon. Ang problema, kung ang Muslim nga ay maghahatol ng hindi na ayon sa hatol ni Allah. Okay? Actually, mas malapit pa sila. Yung mga terorista na nag-aangkin na kafir daw o mushrik, ang sino mang Muslim na may kinalaman sa eleksyon, sila ang mas malapit sa paghahatol sa pamagitan ng iba pang batas liban sa batas ni Allah. Kasi sino bang nagsabi, napapatayin nila hindi nila kasapi, o alipinin nilang Muslim, o kakamkamin nilang yaman ng Muslim, o magjijihad sila laban sa Muslim. Walang ganun. Hindi yung ginawa ng sahaba, hindi yung ginawa ng salaf, walang sinong matinong Muslim ang gumawa ng ganun. Sila lang na nag-iimbento ng sarili nilang relihiyon, silang mas malapit sa shirk, silang mas malapit sa kufur, silang mas malapit sa pagiging suwail kay Allah, hindi tayo. So nilinaw natin ang usapin na ito na tayo ay sumasali sa eleksyon para kay Allah, alang-alang kay Allah para sa kapakanan ng Islam at ng mga Muslim. May mga kupal na politikong Muslim, nagpapakalunod sa materialismo, nagpapakalunod sa kapangyarihan. Tatawa nga ako kanina yung pinost ko kanina, yung tungkol sa payo para sa mga gustong magtayo ng Muslim community. Pinagtatag nila yung mga naghahari-harian sa Mindanao. Pinagtatag nila doon. Kasi nga naman, totoo naman, sila yung unang gumagawa niyan eh. Inaalipin nila yung mga tao. Kunwari, patitirahin nila yung mga tao doon sa mga lugar nila. Tapos, kukontrolin nila, ultimo akida, kukontrolin nila. Kapag merong ustad magsasalita laban sa Maulidun Nabi, papababain nila ng mimbar, tututukan pa ng baril, bubugbugin. Sino matinong taong gagawa nun? Kung di mo kaya, na igalang yung maalam, kumaga yung imam, na inanyayahan mo mag-imam sa yung masjid, di mo kayang igalang yung kaalaman niya, huwag ka na maglagay ng maalam na imam doon. Maglagay ka ng kapwa mo, mangmang. Ganun kasimple, ganun kadali. Inshallah, maintindihan nila yung punto ko kung para saan yun at kung bakit ganoon. Kasi simple lang naman, gusto mo magtayo ng Muslim community, gayahin mo yung Ansar. Hindi yung magtatayo ka ng Muslim community, ang layunin mo, maghari-harian sa mga tao. O yung mga tao maglilingkod sa iyo. Hindi, baligtad dapat. Ikaw maglilingkod sa mga tao, insyaAllah. So nga dito sa mga maayir, laktawan na natin yung panimula ng Mufti, Hafidahullah. Dito na tayo sa, may kita nyo rin ito doon pala sa doon sa page nila. Inshallah, baba lang kayo ng konti kasi nirepost nila ito nung parang nung nakaraang araw lang, nirepost din nila ito. Awalan, maayir wa sifatul murassakh, o murasyah al-mustahak lil-intikhabi fil Qur'anil Karim. Yung una nilang binanggit yung mga nababanggit sa Quran. Al-ma'yar al-awwal al-hifz, ang pangangalaga, at pangalawa al-ilm, yung kaalaman.
Na yung hifd dito, hindi lang ito hifd na pagkakabisado nga ng Quran, kasama dito syempre yung pangangalaga din sa amana, sa ipinagkatiwala doon sa tao na yon na tumatakbo bilang kandidato sa eleksyon, inshallah. At actually, relevant itong usapin na ito hindi lang sa eleksyon. Relevant ang usapin na ito para rin sa lahat ng usapin na may kinalaman dito ang pamumuno. O sino man gustong mamuno, o dapat meron siyang ganitong katangian, inshallah. Hindi yung kung sino lang yung mayabang, o sino lang yung malakas yung loob, sino yung malakas magsalita, sino yung siga, siya yung magiging pinuno. Hindi. Dapat may ganito siyang katangian, inshallah. Una, warada dalika fi qawlihi ta'ala hikayatun an Sayyidina Yusuf alayhis salam. Yung una, yung nauulat na kwento ni Yusuf alayhis salam na nababanggit sa Quran, syempre. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Hanapin nga natin yung kabuuan ng nito. Yung aya. So doon sa mas naunang aya, importante kasi itong unang aya na nauna dito sa aya na ito. Wa qala al-maliku tuni bihi. Sabi ng hari, pero ayon sa tafsir, ang hari na tinutukoy dito hindi yung paraon. Yung paraon. Kasi yung paraon dito, hindi na si Ramses na paraon ni Musa alayhis salam. Kumbaga, nauna pa ito. Doon sa kay Firaun ni Musa alayhis salam. So na naginip daw ang hari, nasabi niya, dalhin ninyo siya sa akin. Yung tao na ito na nag-interpret ng panaginip. Astakhlishu li nafsi. Dalhin ninyo siya sa akin upang maging malapit siya sa akin. Gusto nung hari na maging malapit sa kanya si Yusuf alayhis salam kasi nakilala niya ang talino ni Yusuf alayhis salam kahit magkaiba sila ng relihiyon. Tinatanggap niya o gusto niya makasama si Yusuf alayhis salam. So ganito rin yung ugali ng matalinong tao. Ang matalinong tao, gusto niyang maging malapit din sa matatalinong tao. Pero yung mga tao na, kumbaga, ito yung yung kasama ng masasamang nangyayari sa politika. Yung mga politiko, kapag nakakita sila ng tao na matalino o mahusay, ayaw nila yun, papatayin nila yun para wala silang karibal. Pero kung totoo kang matalino, kunin mo yung matalino, kaibiganin mo, para makakatulong siya sa'yo, insyaallah. Pero yung taong gahaman, kumbaga, wala siyang pakialam sa talino ng iba. Importante, manatili siya sa kapangyarihan. Pero ito, alhamdulillah, nakita ng hari ang inam ni Yusuf alayhis salam. So gusto niyang kunin si Yusuf alayhis salam para kanyang magiging katuwang sa pagdedesisyon, insyaallah. So huwag tayong tutulad dun sa mga tao na, kumbaga, gahaman na threat o banta palagi sa kanila kapag mayroong tao na mahusay sa paligid niya, na pinagpaplanuhan niya palagi o kaya sinasabotahin niya. May taong ganyan Marami na akong pinagtrabahuan na iba't ibang mga trabaho. Kahit sa mga Muslim may ganyan. Kapag nakita kanyang mahusay, sisirain ka. Sisirain ka nang sa gayon hindi kanya magiging kakompetensya. Pero ito yung magandang lesson dito. So matalino yung hari din. Nakita niya yung talino at husay ni Yusuf alayhis salam, so kinuha niya si Yusuf alayhis salam. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Yun nga, nang nakausap na ng hari si Yusuf alayhis salam, sabi nung hari, tunay na sa araw na ito, ikaw ay magiging kasama namin sa mataas na antas, mataas na ranggo, at lubos na pinagkakatiwalaan. At sabi ni Yusuf alayhis salam, qala ja'alni ala khazainil ard. Ilagay mo ako o idestino mo ako, gawin mo akong pinuno sa pamamahala sa mga khazain, sa mga bodega, sa mga imbakan sa lupa. Imbakan ng Egypt, imbakan ng hari ng pagkain at iba pa. Inni hafidun alim, tunay na ako ay mapagkakatiwalaan at maalam. Dahil nga siya daw ay hafidun alim. So ito nga yung dalawang maayir na tinukoy ng Darul Ifta na dapat pangunahing katangian ng kakandidato sa eleksyon na karapat dapat iboto o sino mang naghahangad na maging pinuno, so dapat siya ay hafidun alim.
siya ay mayroong, kumbaga, kakayanan na mangalaga at siya ay mayroong kompletong kaalaman sa gawain na yun. Na ultimately, ang kahulugan nito, competence. Sa taong competent, hindi lang siya maalam sa isang bagay, kundi nagagawa niya na mapangalagaan ng isang bagay na hindi ito mapipinsala o mailalayo niya rito ang pinsala. At sinabi nga ni Allah sa sunod na aya, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. At ganito namin itinalaga si Yusuf sa lupa, يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. Na si Yusuf alayhis salam, inalagay siya ni Allah sa mataas na antas sa lupa at pinamahalaan ni Yusuf alayhis salam ang anumang naisin ni Allah na pamahalaan. O anumang naisin ni Yusuf na pamahalaan, nusibu birahmatina man nasya. Binibigay namin sa sinumang naisin namin ang habag. Wala nudiu ajral muhsinin. At hindi namin pawawalang saysay ang gantimpala ng mga mabubuti. Wala ajrul akhirati khairul lilladina amanu wa kanu yattaqun. At ang gantimpala ng kabilang buhay ay mas mainam para sa mga mananampalataya at mga may takot kay Allah. And ultimately, ang husay ng tao na ipinapakita niya sa dunya sa kanyang pamumuno, ang gantimpala nito ay kay Allah, hindi sa mga tao. Hindi sa mga tao. So ito yung unang binanggit dito, nakatangian, dalawa agad. Ang hifd at ang ilm. Ang hifd, yung pangangalaga niya sa kanyang tungkulin at ang kaalaman niya sa kanyang tungkulin na ultimately mangangahulugan na magagawa niya ng maayos at competent ang kanyang trabaho, inshallah. Hindi siya nanguhula lang ng gagawin. Yan nga. Kapag yung tao hindi niya alam yung gagawin, hindi niya alam paano mamuno, nanguhula lang yun, paano siya mamumuno. Hindi niya alam paano siya maghahatol, nanguhula lang yun ang hatol. Hindi niya alam paano mamahala, mag-iimbento na lang yun ng mga patakaran. At yung walang hifd, ganun din, pabaya. Pinapabayaan niya yung mga bagay-bagay. Bawa nasimulan niya, hindi niya natatapusin, merong mga kumbaga karapatan, kasi hindi na niya mapapangalagaan at iba't iba pang manifestation ng hifd at ng ilm na ito, alhamdulillah. Lakad wasafa Sayyidina Yusuf alayhis salam binafsihi. Ay, hindi pala, wasafa pala talaga. So inilarawan ni Yusuf alayhis salam ang kanyang sarili. Bisifatin min sifatil wilaya. Inilarawan ni Yusuf alayhis salam ang kanyang sarili na nagtataglay ng katangian na kabilang sa mga katangian ng pamumuno. So dito, lilinawin lang natin. Si Yusuf alayhis salam ba ay pumuri sa kanyang sarili sa kalagayan na ito? Di ba, bawal mong pupurihin yung sarili mo, di ba? Wala tuzakku anfusakum, sabi ni Allah, huwag ninyong dadalisayin ang inyong mga sarili, huwag kayong magmamalinis, huwag ninyong pupurihin ang inyong mga sarili. Dito ay may exception dito. Kasi si Yusuf alayhis salam ay nasa kalagayan na o sitwasyon na itong hinihiling ng pagkakataon. Kailangan ng hari, ng tao na mapagkakatiwalaan at ipinakilala niya ang kanyang sarili na mapagkakatiwalaan. Okay, naintindihan nyo? Hindi ito palaging mangyayari. Titingnan nyo rin yung pagkakataon kung kailan kayo, may idiom para dito sa English yung rising to the occasion. May mga pagkakataon na you will rise to the occasion, kailangan yung i-assert na kayo ang dapat kumilos sa bagay na ito kasi kung hindi ikaw, mapapasama lang o kaya mapapalpak yung trabaho. So pwede hintulutan, inshallah. Katulad ng nangyari kay Khalid bin al-Walid radiyallahu anhu doon sa Mu'tah. Patay lahat ng general. Si Zayd bin Haritha, si Abdullah bin Rawaha, si Ja'far bin Abi Talib, at wala nang nakita yung mga Muslim na pwedeng mamumuno sa kanila, di siya na yung naging pinuno, si Khalid bin al-Walid. Nagmalinis ba siya sa kanyang sarili? Hindi. Yun ang hinihiling ng pagkakataon. Nagawin niyang pinuno ang kanyang sarili, kinuha niya ang bandila ng mga Muslim, at iniligtas niya ang buhay ng napakaraming mga Muslim sa araw na yun ng labanan sa Mu'tah, na 3,000 sila, napaligiran sila ng 240,000 na mga Kristiyano na mga kalaban nila sa Mu'tah, na mga Romano at mga Arabo. So kung hindi si Khalid bin al-Walid
ang gagawa nun, sino. Kaya nga, nakita ko yung maganda yung naging tugon ng Central Committee dun sa mga kritiko nito. Kasi nga laging na sinasabi nila, bakit ang MILF ngayon sumasali sa politika? Ang ganda nung sinabi nila, sabi nila, kung hindi kami sasali sa politika, sinong sasali sa politika? Diba? Isipin na lang natin. Kung hindi sasali yung mga matutuwid, kung hindi sasali yung maaalam, kung hindi sasali yung mahuhusay, sinong tatakbo sa politika? Post-colonial elite ng mga Moro na nalalaman natin sa pagiging trapo. Sila ba yung gusto nila? Salip na yung MILF ang tatakbo sa politika. Kasi ngayon, alhamdulillah, maraming mga alim ang tumakbo ngayon kahit sa pagka-mayor sa Bangsamoro. Kasi nakita nila na kung hindi sila yung kikilos, walang mangyayari. So ganito yung nangyari kay Yusuf alayhis salam. Hindi siya nagmalinis dito. Hindi siya nag-angkin lang ng bagay na hindi naman niya taglay. Siya ay nag-angkin ng bagay na taglay niya at nanindigan siya rito para sa kapakanan ng lahat, insyaAllah. At ito nga, wahiya al-hifdu wal-ilm. At ito nga ang pangangalaga at ang kaalaman. Walam yadhkur ahammu sifat allati infarada biha an ghairihi. So dito sa usapin na ito, so wala nang iba pang nabanggit dito sa aya na ito. Dalawa lang na mga katangian, alhamdulillah, na yung pagiging yung kakayanan niya ng mga laga at ng kanyang kaalaman. Ibig sabihin, ito na yung pinakamahalaga. Wala nang nababanggit na iba pa. At syempre, nandito rin ang risalatun at yung nubuwa na katangian ni Yusuf alayhis salam. Na dahil dito, nalalaman natin nang sinabi na ito ni Yusuf alayhis salam ay wahi din ni Allah sa kanya na sabihin niya doon sa hari. So hindi niya ito basta-bastang sinabi lang dahil gusto niyang mamuno. Sinabi niya ito dahil unang-una wahi at syempre meron din siyang karapatan dito, alhamdulillah, at nagkatotoo nga ito. Niligtas ni Yusuf alayhis salam ang mga Egyptian sa tagtuyot. At hindi lang mga Egyptian, pati yung pamilya niya. Di ba nag-migrate na doon yung pamilya niya, yung pamilya ni Yaqub alayhis salam, mula sa Palestine, naglakbay sila papunta ng Egypt at doon na nga sila nanatili. At actually, nauna si Yusuf alayhis salam sa Egypt bago si Musa alayhis salam. Yung nasyon ni Musa alayhis salam, kaya sila nasa Egypt dahil kay Yusuf na nailigtas sila sa kapahamakan ng taggutom at tagtuyot, alhamdulillah. Pero nga, ipinadaan na naman sila ni Allah sa bagong pagsubok dahil sa kanilang pagsuway. At yun nga, mimma yu'akkadu anna ma'yara ikhtiyar mithlu hadihi al-muhimma allati tuadilu wazaratul iktisad awil aliya aw riasatil wuzara huwa al-aslah wal aqfa li adai hadihi al-muhimma. Na dahil nga dito, na pinagtitibay dito ang mga katangian na marapat na magiging katangian ng sino mang mailalagay sa mataas na antas ng pamumuno, sa antas ng pagiging ministro. Ito man ay sa pagiging ministro sa ekonomiya, pagiging ministro sa pamamahala ng kabangbayan, o pagiging punong ministro mismo, na ito nga ay marapat na mapupunta sa tao na mayroong katangian nito. Ang hifd at ang ilm, alhamdulillah. Dito nga sinabi ni Ibn Kathir, rahimahullah, sa kanyang tafsir, tungkol sa aya na ito, doon din tungkol sa surah Yusuf, verse 55. Hawla hadihil ayah, faqala Yusuf, tungkol sa aya na ito, faqala Yusuf alayhis salam, sinabi ni Yusuf alayhis salam, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim, dulutin mo na ako ang mamahala sa mga kabangbayan o mga imbakan ng lupa, ako ay tagapangalaga at maalam. Madaha nafsahu, pinuri niya ang kanyang sarili, technically.
Pinuri niya kanyang sarili, wa yajuzu lirajuli dhalika ida ito. Ida jumila amrahu lil haja. Yan yung katulad ng binanggit ko kanina, pinahintulutan ito na mababanggit ng tao tungkol sa kanyang sarili ang kanyang mga katangian kung mayroong pangangailangan. At ito nga ay hindi magiging o makukonsider na pagpuri sa sarili o pagyayabang o pagpapadalisay sa sarili, pagmamalinis. Hindi. Dahil mayroong matinding pangangailangan. Kasi kung hindi si Yusuf alayhis salam ang mamamahala, alimbawa, doon sa imbakan ng pagkain ng Egypt sa panahon na yun, baka merong bobo, merong tanga, nakamag-anak yung, kasi di ba uso sa Pilipinas yung nepotism. Kailangan anak nung dating pinuno, yung susunod na pinuno sa kanya, o puro kamag-anak niya dapat yung nagtatrabaho sa City Hall. Kung halimbawa ganun ang nangyari, patay sila lahat sa gutom. Pero inagapan ito ni Yusuf alayhis salam, so sinabi niya siya ang pinakakarapat dapat dito, alhamdulillah. Wa dhakara annahu hafidun, ay khazinun amin. At binanggit na siya ay hafid, na siya ay tagapangalaga na mapagkakatiwalaan, at siya ay alim. Du ilmin wa basar bima yatawallahu. Na siya ay nag-aangkin o nagtataglay ng kaalaman at pananaw sa anumang bagay na ibibigay nila sa kanya bilang kanyang trabaho o pananagutan o bagay na may pananagutan siya rito. At sinabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah sa tafsir niya dito tungkol sa aya na ito. So ganito rin ang sinabi ni Imam Al-Qurtubi tungkol sa aya na ito, alhamdulillah. So ibig sabihin, dalawang katangian ng pinuno o ng kandidato, yung hifz at yung ilm. At syempre kaalaman din, kung kaalamang Islamiko, pangunahin ito sa mga kaalaman. Secondary na lang yung mga technical na kaalaman na may kinalaman sa kung ano man ang hinihiling sa pagkakataon. Halimbawa niyan, para sa mga pinuno, syempre kahit papaano may alam sila sa political science, may alam sa batas, pero pangunahin sa mga kaalaman, syempre kaalaman sa relihiyon. Kasi mga sahaba radhiyallahu anhum, halimbawa si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, si Uthman, si Ali radhiyallahu anhu, lahat sila. Wala naman ni isa sa kanilang abogado. Meron ba sa kanilang graduate ng kolehiyo? Meron ba sa kanilang may honor ng graduate ng high school? Wala nga sa kanilang nakapag-aral nung katulad ng pinag-aaral natin ngayon. Pero dahil taglay nila yung pinakamahalagang kaalamang panrelihiyon, naialay nila lahat ng kaalaman sa marapat na paglalapatan ng mga ito, alhamdulillah. Wala naman silang sinusunod doon na konstitusyon. Habang lumilipas yung panahon, kumbaga itinatala nila yung mga batas ayon sa kung paanong may a-apply ang Quran at Sunnah. At sa pamagitan ng mga ito, nasakop nila halos ang kalahati ng mundo. Pero hindi sila binago ng kanilang yaman, ng kanilang kapangyarihan. Sila ay nananatili ng mga matatapat na lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala at alagad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung panimula natin sa mga katangian ng marapat na maihalal, inshallah, sa eleksyon. Pero syempre ang mga aral nito ay applicable din sa mga usapin ng pamumuno, usapin ng syempre pagiging tagasunod na rin at iba't iba pang may kinalaman sa jamaa o sa lipunan ng mga Muslim. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito bukas inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.